Okay guys, so isang update lang sa ating virtual trading na ginagawa ngayong buwan na ito hanggang December. Ito ay practice ulit dahil nga ako ay halos 2 buwan or 2 taon, na hindi nakapag-trade. So last time meron akong 4 na screen na stocks using the same system pa rin na ginagamit ko. Mula noong nag-decide ako na ito ang gagamitin ko noong I think 2020 ako nag-start. So ginawa ko guys, balik virtual trade ako. So ngayon magpapalit na tayo ng mga stocks at magtatanggal na tayo ng mga stocks na hindi na pasok doon sa ating setup. So, isa dyan is itong si Ali, no? So, nakalipad na to eh. So, wala na tayong magagawa. Remove na natin yan. Ngayon, isa sa na-screen ko is na-trade ko din. Kung mapanood nyo yung previous na video, eto na na-trade ko to. So, sinuwerte tayo sa stock na to dahil lang materialize yung ating setup. So, nabili ko to at 90 or 91. Okay, so nag-breakout. So, hopefully ay magtuloy siya dahil area of, ito yung tinatawag na area of least resistance guys eh. Diba? Pero mayroon na ring konting resistance dito. So, siguro mga hanggang dito. Pwede na tayong mag-take profit somewhere dyan. Dito sa area na to. Kung magtuloy itong area na to. Ito lang ilagay natin. Siguro dito. Mga 1.19. So, meron tayong kahit mga 30% na gain dyan, no? Kung magtuloy, So, isa sa na-trade ko din ito sa mega wide, pero hindi nag-materialize ito. So, binenta ko na ito. So, makikita mo dito sa ating virtual na portfolio, si MRC na lang ang naiwan. Dahil nga, binenta ko kahapon. Hindi lang ako nakapag-record. Pero binenta ko siya. So, ito na yung record natin. Si Mega Wide, binenta ko. Nalugi ako ng 337. Tapos nung nakaraan, si AC rin, 481 yun yung lugi ko rito. Kasi wala eh. Parehong mga hindi nag-materialize eh. So, si Mega Wide, pwede na rin natin tanggalin dahil wala na. Hindi na siya pasok sa ating parameters. Si CCI, pabagsak na. Tapos si price, below na sa Alma line. So, tanggalin ko na yan. Tapos si RFM, ganon din, nag-reverse. So, valid pa rin naman siya sa pagdating sa price. Pero pagdating sa volume, wala, mababa yung volume niya. 500,000 lang. Tapos, ang CCI pabagsak. Pero yung price natin above pa rin sa Alma line. Yung volume natin below average. So, pwede na ring tanggalin to. So, since magwi-weekend, Huwebes, bukas, Biyernes, ito na lang monitor ko. Tapos, screen ulit tayo ng stocks sa weekend. Siguro mga linggo. So, ayan yung binabantayan natin. Sinisilip ko lang naman to every closing, no? Kasi position trading lang naman tayo, swing. Tsaka weekly yung time frame natin. So ito yung kagandahan sa ganitong setup. Dahil hindi kayong tutok sa market wala akong time So tinailor ko lang, naka-tailor talaga sa akin tong ano na to. Kung ikaw ay walang masyadong time sa market, maganda talaga ang Kalma strategy. Kasi mahaba yung ano natin. Mahaba ang time frame niya, weekly. So, hindi siya kailangang bantayan at i-monitor lagi.
Itong kagandahan nito. So kung ikaw ay walang masyadong time at gusto mo mag-trade, mas maganda yung ganitong strategy. Kasi, bakit ko masasabi? Ito kasi yung ito kasi yung strategy na ang mafi-filter mo lang talaga is yung mga stocks na medyo nagsettle na siya. Hindi siya volatile. Na meron na siyang na-establish na trend. Kagaya nito, isa ito sa successful kalma rin, no? So, nag-cross siya. Tapos, nag-cross yung Alma line. Tapos, yung price above Alma, nag-cross yung CCI. Tapos, makita mo talaga na nag-materialize. Pero mataas masyado to eh. Kasi kung mag-i-enter ka, kung nag-anticipate ka, ito yung entry mo, masyado na mataas, 17%. Pero dito, nakachempo tayo kasi ang entry ko rito, at gumawa na rin ako ng PL trades guys ha. Nire-record ko yung yung trade natin hanggang makarating tayo ng December. So ito yung virtual trading ko. Makikita nyo. Ito yung virtual port ko. So ito yung records ko. Saan ba ito? So, dalawang talo na tayo kaagad. So, ito yung record natin. So, nandito yung mega wide na ating binenta kahapon. So, hinawakan ko to for 9 days. At, ayan. Yan yung performance natin. 0 out of 2 trades. Tapos, dito ngayon, remains to be seen kung mananalo tayo rito. So, ito ang entry ko rito. Tingnan natin. At ano bang entry ko rito? Dito sa order history natin makikita, no? So kahapon, ayan, binenta ko siya. Ito si Mega Wide ng 206. Ngayon, itong si MRC, nabili natin, ito yung record natin, ng 0.90. Mababa pala talaga natin nabili ito, 0.90. So, dito ko ito nabili, 0.90. So, dito sa closing candle na ito, tamang-tama yung pag-cross niya. So, may 4% lang na risk. So, ngayon, meron na tayong around 12% gain. Maashallah. So, meron tayong 12% na gain as per sa ating portfolio. Yes. 12.55% profit tayo rito. So, ang kagandahan nitong MRC guys, hindi ito ampaw dahil meron itong 64 million na trades kanina, itong araw na to. Oh. So, napakalaki ng volume. So, maganda. Nag-breakout. So, antabayan na natin ito bukas. Kung may trade ba dyan bukas, hindi ba dyan holiday sa Pinas dahil dito sa Kuwait holiday. So, yung PL trades natin, ito yung aking portfolio. Dito ko i-record yung performance ng virtual trade na ito. At kung gusto nyong gumawa ng account sa PL trades, maganda to. Itong PL trades kasi libre lang to. Dito ka magre-record ng iyong statistics para makita mo yung performance mo at ng performance ng iyong trading system. Meron din ako dito yung actual ko na trading for, I don't know, 4 years yata ito. Ito yung performance natin. So, maliit lang yung puhunan. So, nag-start ako nung June. Anong pitsa to? 2020. July, yung una kong start at natigil ako noong 2023. Last ko is December. Kung hindi ako nagkakamali. August. Oh, hindi ko yata na-record yung... December nga, December 5, yung last kong trade dito. So, ayan.
pag nagbalik ako sa actual live trades, babalik ako sa PL trades na to. So far, up pa rin ako dito ng 5% sa puhunan na around 20,000 pesos. So, yung win rate ko rito is 29.89% against 70% na losing percentage, no? So, 61 losses out of 87 trades, 26 wins lang pero up. Dahil mas maliliit yung ating mga talo kaysa ating panalo. Yun lang naman eh. Kailangan pagka natalo ka, tanggapin mo habang mababa pa at yung risk lagi ang iyong babantayan. Huwag kang mag-trade na masyado ng risky at mataas na masyado yung risk, yung risk to reward ratio. Tingnan mo lagi. So tayo, very manageable yung ating mga losses. At pag nananalo tayo, hindi naman ganun ka okay lang yung panalo eh. Maliit malaki. Basta i-maintain mo lang lagi yung talo mo, walang malaki, maliit lang. So ayan yung record natin. So balik tayo sa ating virtual na port. So ayan, dalawang trade pa lang tayo. Okay, so meron tayong MRC sitting at 12.33%. So malayo pang sell signal nito. So bantayan lang natin ito bukas. Thank you guys. Yan lang ang ating update ngayong araw na to. Bukas mag-a-update ulit ako sa inyo kung mayroon tayong trade. And then sa Friday ulit. Thank you for watching.